Meron tayo dito from Chaong Quezon, yan si Sir. Yan, from Chaong Quezon po, TMX 155. Yung kanyang motor po, ito ay ilang kapapagawa na malagitik. Yung mga idol, another 155 TMX na naman tayo from Chaong. Yan, medyo gumawa tayo ng konti kasi ito nga mga idol, matatambakan tayo dahil kagagaling ko lang sa trangkaso. Ito ay Honda TMX 155 na maingay ang makina, malagitik, hindi mawala ang malagitik kahit ilang tune-up na. Tapos napansin ko din na baligtad yung kanyang valve spring, baligtad din kasi yung valve spring na nakalagay ay kita nyo naman yung dikit-dikit ay nasa taas, dapat nasa ilalim. Hindi kagaya nito na nasa ibabaw. Yan ang tama. Pero okay din naman yan, kaso nga lang walang kinalaman to sa lagitik yung pagkakabaligtad. Ang sintomas lang nito mga idol ay maganit. Mas maganit siya. Pwedeng maputol ang rocker arm at pwedeng masira agad ang push rod. Yun ang sintomas yan. Pero yung malagitik po, checkin natin kung ano yung bakit malagitik pa rin. Okay naman lahat. Maganda naman. Okay din naman ang tune-up. Kaya tingnan natin mamaya mga idol. Tapos nga, sa sobrang lagitik nga niya na maingay, pero okay naman yung adjust. Yan, medyo may tilos ng konti yung dulo ng push rod niya. Kaya nga gawin natin, papalitan na natin ito mga idol. Yan ang sinasabi ko sa inyong baliktad, kitang-kita. Yan, tatama na lang natin yung tama, yung standard ni 155. Kakalasin natin to, yung apat, para makita natin. At papalitan natin siya ng, mamaya, papakita ko sa inyo yun, kung ano yung mga dapat na palitan. Kung bakit malagitik at hindi nawawala. Mga idol, yung ayaw ko sa lahat, ay yung may mga pangkapit na ganitong tinatawag. Yan Tingnan nyo naman delikado yan. Kasi po ito, alam nyo ba yan? Yung mga pangkapit na yan, nakakasira din yan. Pag pumunta yan sa timing gear, tatalas yung timing gear nyo kahit pasabihin goma lang yan. Delikado yan. Tapos isa pa, dun sa oil pump natin, delikado. Tapos yung nilagay pong gasket, ito po ay pamplatino na, ito ay, yan. Sa mga po ito, CG125 na di platino. Minsan kasi dalawang klase ang platino na CG125. Yung malalaki po ang ganito na pwede sa Rusi. Kaso may mga Rusi talaga na mas makakapal din. Maraming klase pero hindi po ito ang totoong gasket ni 155. Dapat po maliit ang butas dito. Huwag kayo maglalagay nito mga idol. Delikado to. Napakaliit po nito. Yan. Napakaliit nito at isa pa, delikado to. Yan tapos napakanipis pa. Yan. Delikado po itong gasket nito mga idol. Pangkapit lang nagdadala sa kanya. Sala po yan. Kasi hirap itama dito. Hindi naman nilagyan ng o-ring. Dapat po nilagyan ng o-ring dito. Para magkaigi siya. Delikado po yung mga pangkapit na ito mga idol. Huwag kayo maglalagay. Tapos isa pa natin para sa lagitik natin. Checkin natin yung barbula natin. Yan nga. Ang sinasabi ko mga idol. Hindi po magkakaigi ang barbula na binili ni kuya. Yan, sala po ito, makapal masyado. Ito ay KSR na head na barbula. Sobrang kapal, hindi po magkakaigi ito mga idol. Iba nga talaga ang tunog nito, sobrang lagitik nito, hindi magkakaigi. Kahit gawin ng mekaniko dito, kung ano-anong gawin, gawin niya, palitan niya ng follower o palitan niya ng hindi to mawawala. Titingnan din natin to. Kung ano yung makikita natin, tingnan natin kung may tama ba o wala. Kaya po malagitik na parang tune-upin mga idol. Pansin natin muna. So mga idol, bagong rebore din pala yan dahil napansin ko nga, tinan nyo. Ayan, bagong rebore siya, nakalagay sa kanya 50. Tapos yung kanyang cam follower, yan kita nyo. Medyo may upod na siya. May upod na rin, kaya siguro din malagitik. Pero yung barbula talaga nito, hindi papalitan kasi sobrang kapal. Dahil may mga experience tayo na kahit walang tama yung cam follower, kagaya nito, may gas-gas na yung cam follower. At syempre yung cams natin, may gas-gas yan. Kaya magpapalit tayo ng sunset na timing gear, tapos cam follower, at ito. Para match-match siya. Lahat. Okay? Tapos yung pagkakarebore, okay na rin to. Pero para sa akin, hindi maganda yung pagkakarebore dito. Dahil alam nyo kung bakit. Kasi po kung babasihan natin mga boss, pagmasdan nyo po yung groove, dito sa parting ito, yung ukab ay malaki, dito malaki. Pagdating dito maliit. Yan Ito. Yan. Yan po, yung pagkaka-ukab niya, yan
Yan. Kita nyo? Ito. Yung pagkakahukay. Malaki doon sa kabila, maliit. Yan. Kita nyo, sobrang laki dito sa kabila, dito malaki. Pagdating doon, yun, palit ng palit siya. Ayun o, palit siya ng palit. Yan. Yan o yan, palit siya ng palit mga idol, ang liit o. Yan. Ibig sabihin, hindi maganda yung pagkaka-rebor nito mga idol. Pero okay na rin dahil para hindi na gumastos, pagtiyagayin at wala namang usok. Basta mahalaga dito ay mawala yung lagitik at madali lang palitan sa susunod yung black or bahala na siya mag-decision. Okay na mga idol, gagawin natin. Alasin natin timing gear para makita natin. Pero yung barbula po, sinasabi ko sa inyo na hindi po magkakaigi pagka sobrang kapal, lawas po yan. Sobrang kapal, papalo po yan, hindi magkakaigi. Kasi sa mga Rusi 125, pag nakabitan nyo po ng barbula ng 150, sobrang lagitik, hindi po talaga mawala. Tune up nyo, hindi mawala yung lagitik. Okay? Alasin natin. Dahil pala sira dito, nakalas ko po itong ating piston. Yan yung po yung nakita nyo kanina. Nanirbor po ng 50. Yan, 50 siya. Pero makikita naman natin sa piston na replacement siya. May mga replacement na mga ganda, pero ito ay alam nyo na hindi ito kagandahan na piston. Tignan nyo naman, luwag na luwag. Kasi po, ito po yung magbibigay ng knocking sound din na ang daming sira talaga ng motor ni sir. Yan o. Tingnan nyo naman o. Yan o, ang lakas ng uga mga idol. Yan o, luwag na luwag siya. Yan, ang lakas po ng uga o. Yan. Yan po, ang lakas po ng uga mga idol o. Yan, muuga po siya tapos sa sobrang ano po niya o. Tapos ay napansin ko yan, may crack na rin siya sa gitna. Yan po. Yan na po yung crack niya. Yan, may crack na po siya yan o. Bibitaw na po yan, kaya po siguro lumuag. Yan po, may crack na hanggang dun sa loob. Yan, may crack na po siya. Pag sinalat ko dito sa kuko ko, masasalat nyo yung crack mga idol. Yan, meron po siyang crack na dito. Yan. Kaya tatawagan natin yung may-ari nito para malaman natin ano kung anong decision. Tapos okay naman ang connecting rod niya, wala naman tama. Yung timing gear lang ang papalitan ko. Dami sira pala yung motor ni sir. Tapos tayo dyan. So mga idol, yung puller natin ng timing gear, papasok natin. Tapos lagyan natin ng socket. Ang ginamit ko sa socket 13. Ilagay ko dito para hindi mabusal-sal to mga idol. Ito, o gawin natin na yan, ganito. Yan. Lagay natin dito para hindi siya mabusal-sal ano. Yan. Tapos pag lalagay na natin to. Yan. I-trade natin siya. Tapos kailangan nating ilisad yung gear para mahapitan ng ayos. Pakita ko sa inyo pag nalisad na. Ayun mga idol, ganyan ang ginawa ko. Lagyan ko ng katala dito. Tapos kaso wala tayong tagahawak ng motor eh. Gaganyanin nyo lang yan. Tignan nyo. Dito, hawak ko pa ako dito sa taas. Ganyan. Yan. Ganyan lang. Habang tinutulak niyan, yung socket, yun ang tinutuunan niya para wag magkatama yung shafting. Kasi delikado pa nagkatama yung shafting natin. Yan. Wala kasing center stand to. Kaya mahirap. Pag natumba, lago tayo. Yan, sige, papakita ko sa inyo mamaya mahugot na. Baka kasi matumba eh. Ayan na. Yan. Yan, nahihila na ako, mga idol. Yun. Yan. Okay. Lapit na. Ayan. Nice. Tingnan natin kung natanggal. Okay. Alright. Tanggal na oh. Tingnan natin. Idol. Ito kasi ang inaano natin. Inaalalayan natin dito itong trade. Kasi tingnan nyo, papasok to. Hindi naman mabusal-sal yung ano natin. Papasok yan oh. Papasok yung magneto. Okay lang yan. Kasi may kunya siya. Ang inaalalayan kasi natin dito itong trade. Kailangan kasi yung trade, hindi siya mabusal-sal. Yan o, kagaya nito. Yan o, okay na okay. Yan o, diba? Pasok siya. Yan o, mga idol, tingnan nyo. Pag maluwan o, yan natin nyo. Yan o. Maluwan siya, yan o. Maluwan siya. Yan. Kasi po ito, ay kanina nga, napansin ko talaga na parang masama rin yung pagkaka-puller dito.
sama yung pagkaka-puller nila, medyo maganit nung nakalas natin. Yan, kaya binuhay-buhay natin yun, okay naman, bumabay na. Okay mga idol, kakabit ko na yung timing gear. Ako na yung kabaak. Papalitan ko kasi ng class laning. Yan. Yung laning local. Papalitan natin ng original. Tapos napansin ko, tingnan nyo, hindi pa nakakalas, butas na to. Ayan mga idol, sadya yan. Yan ha. Hindi pa nakakalas yan. Siguro alam naman ng may-ari yan kung bakit kaganyan. Tingnan nyo ang mga tornilyo. Puro tad-tad ng ganyan, oh. Galing na sa gawaan siguro to na puro silang ginawa. Kaya nagkaganito siya, oh. Papalitan natin to, hindi maaaring hindi papalitan kasi delikado to. Yung langis na pupunta sa connecting rod, mababawasan, hindi malakas yung daloy papunta sa connecting rod. Isa pa rin yan sa nagpapahina ng bumpa ng langis sa pag-akyat ng langis pataas dito sa stud. Kaya yan, singaw. Sa halip na nakakapunta doon sa kabila, hindi nakakapunta siya. Okay, alasin natin para makita natin mga idol. Babalik pati natin sa dati. Ay, parang may mga sapi na rin yung kanyang lining, oh. Tama din yung pinaglalagyan, oh, ubos. Tapos tong isa, ganoon din. Hindi tatagal ang class lining nito. Kahit magpalit ng original na lining, yan, oh. Papalit tayo na okay pa naman yung pressure plate. Papalit na magkasawang yan, di maring hindi. Para magkaigi. Papalit na yan, dalawang yan. Tapos to, re-rematch yan uli kasi kalog. Yan, oh, kalog. Okay. Yan, gara, pagilid. Yan, o. Yan, o. May pagilid na, mayroon pang pataas, yan, o. Yan. Patanggalin natin yan. Yan, o. Yan. I-rematch natin to. Ito, o. Durog-durog na nga yung mga damper, yan, o. Yung class damper ni sir, oh. Pero parang bagong rematch siya, pero durog-durog naman yung damper. Dito magkakaig, eh. Kaya palit talaga to mga idol, hindi maaaring hindi. Papalitan natin yung mga damper, oh. Durog-durog. Idol, lalagay na natin yung timing gear, oh. Timing mark, ito po yung kunya. Tapos yan, diretso nyo lang dyan. Yan, tapos tutulak nyo lang siya ng shafting na hindi magkakatama yung thread, ano? Pati yung gitna ng timing gear kailangan hindi tatamaan to, yung gitna lang ang tatamaan para mas maganda. Tignan nyo na yan, nakakabit na yung timing gear natin mga idol. Tingnan nyo kung may wiggle, wala pong wiggle yan. Makakasabihin ng iba, pinalo, may wiggle, wala, oh. Oh, ang ganda pa rin po ng ikot, oh. Oh, diba? Yan po yung sigunyal, oh. Oh. Okay. Ayan. Boss, oh. Pag-brand talaga nga, matibay nga talaga siya. Wala siyang kakalog-kalog, oh. Pag-brand. Bali black cams ang pag-brand. Tapos syempre ang ating valvoline na magandang ilagay sa mga motor natin, Champ 40, 20W CE50, yan po. 20W50. Yan, avail na po kayo nito. May kompleto na tayo nito. Meron tayong ganitong langis. Yan. Ito yung gagamitin natin ngayon. Valvoline, mas maganda po ito. Affordable sa mga motorcycle, maganda pong gamitin. Yan. Pag nilagay natin to sa mga motor natin, protektado ang ating valve at siguradong quality, hindi nag-iinit. Subukan ko na to sa motor ko, quality. Okay. Yan. Palit na rin to. Yan na yung barbula, oh. Yung spring tama na, bago na rin yung barbula, dalawa. Tapos yung spring tama na siya. Yan. Okay. Kakabitan natin yung rocker. Mamaya, papakinig ko sa inyo yung tunog bago na yung block natin. Piston, block, bago na. Tapos, yung valve block, valve ring, bago na rin. Tapos, itong spring, tinama na, push rod, at yung kanyang valve guide. Pinalitan yung valve guide kasi luwag na yung valve guide dati. Skip kasi yung barbula, kaya pinalitan ng valve guide. Yan, natapos ko na po. Yan, bago na po yung block niyan. Yan, malinis yung pagkakagawa natin. 0-0 gasket lahat yan. Yan. Tapos panda rin natin. Kung ayos na nga ba. Wala kasing central stand mga idol, kaya mahirap. Panda rin natin.
Inabot na tayo, medyo madilim-dilim na. Yung andar niya, hindi na, oh. Kaya lang kayo ingay po mga idol, oh. Ngayon katahimik na yung andar, oh. Okay. Yun. Alright. Pwede na to.